RVD 2022 Recon Final Round Salamin sa panulat ni Francisca Naverto. Hindi tama yung gagawin mo, Francisco. Kanina pa iginigiit ng lalaking katapat ko. Kitang-kita ko ang pamumula ng kanyang mukha dahil sa inis. Halos malukot ng kanyang noo dahil kanina pa siya nakakunot noo. Bakit ba palagi mo nalang iginigiit na mali ako? Inaano ba kita? Tinatapakan ko mang pagkatao mo? Tanong ko at tinaasan siya ng kilay. Gumanti rin siya. Tinaasan niya rin ako ng kilay. Concern lang naman ako sa'yo. Sa tingin mo ba, kapag itinuloy mo yung plano mo, hindi ka pagpepestahan ng mga tao? Malilintikan ka! Napahalakhak naman ako ng malakas saka itinuro siya. Huwag mo akong didiktahan sa gusto kong gawin. Katawan ko ito. At hindi sa'yo. Kahit anong gusto kong gawin ay gagawin ko dahil wala akong ginagawang masama. Pagsisisihan mo yan sa huli. Sigurado ako. Wika niya na para bang alam na alam niya ang kahantungan ng buhay ko. Kung pagsisisihan ko man yun sa huli, wala ka nang pakialam doon. Buhay ko ito. Desisyon ko ito. Bakit ba pilit mo akong ginugulo? Tugon ko naman. Siguradong magagalit sa iyo ang tatay mo. Bahala na. Tinilikuran ko siya. Yun na lamang ang paraan para matanggal ang dilemang pinapasan ko. Dagdag ko pa sa katuluyang lumayo. Pagkalabas ko mula sa palikuran ay pinagtinginan ako ng ibang mga tao. Tinignan nila ako pataas, pababa. At para bang hinuhusga nila ang buong pagkatao ko mula sa pisikal na anyo hanggang sa kaloob-looban. Bakit dyan siya nag-CR? Kahit kailan talaga salot ang mga katulad niya. Binababoy niya ang sarili niya. Ganyan ang bulong-bulungan ng mga taong nadaanan ko malapit sa labas ng palikuran. Hindi pa man ako nakalalayo mula sa palikuran, may dalawang maskuladong lalaki na ang humarang sa akin. Sa pang lalaki ka pumasok? Tanong sa akin ng isang lalaking nakasuot ng itim na jacket. Maras pa niyang hinawakan ng balikat ko kaya napapitlag ako. Humalakhak naman yung kasama niyang isa pang lalaki. Oo, lalaki ako kaya doon ako pumasok. May masama ba? Sumbat ko naman. Hindi ako magpapatinag sa kanila. Ngumisi naman yung isang lalaki. Namboso lang naman sa loob ang ginawa mo eh. Halata namang pusong babae ka. Lalagpasan ko na sana silang dalawa subalit pinigilan ako nung lalaking naka-jacket. Tingnan mo nga yung mukha mong punong-puno ng kolorete. Lalaki bang tawag dyan? Sa susunod, huwag ka nang gumamit ng panlalaking CR dahil sisilipan mo lang kami. Parang tinamaan ng pako ang puso ko sa sinabi niya. Sabay pa silang naghalakhakan at pati yung ibang kalapit naming mga tao ay nagpabungis-ngis. Gusto ko nalang magpalamon sa lupa dahil sa kahiyan. Pero hindi ko hayang tapak-tapakan lang nila ako. Saan niyo gusto akong gumamit ng palikuran? Sa pambabae ba? Tanong ko sabay turo sa CR ng pambabae. Pagpasok ko pa lang sa palikurang yan ay siguradong magkakagulo. Ako sana akong manyak, namboboso, at kung ano-ano pang mga salitang dahil iginigiit nilang lalaki pa rin ako. Hindi sila naka-mix na dalawa kaya nagsalita pa ulit ako. Iginagalang ko ang mga babae at ayaw kong matakot sila dahil sa akin. Kaya hindi ako gumagamit ng parikuran nila. Respeto lang naman ang kailangan dito pero hindi nyo pa maibigay? Matapang ko man silang sinagot-sagot subalit noong nakalakad na ako ng malayo sa kanila ay unti-unti nang tumulo ang mga luha ko. Kaya gustong-gusto ko nang magpalit ng kasarian ko ay dahil sa ganitong mga kaganapan. Gusto ko lang namang matanggap nila ako. Gusto ko nang maibsan itong bigat na nararamdaman ko dahil sa dilema. Pagka-uwi ko ng bahay ay wala si Itay. Nilagay ko lahat ng mga damit ko sa travel bag ko. Kinuha ko ang perang naipon ko. At walang pasabing nilisan ko ang bahay namin. Habang palayo ako ng palayo mula sa bahay, pabigat ng pabigat ang nararamdaman ko. Dadalawa na lang kasi kami ni Itay na naiwan sa aming pamilya. Hindi ko nais na iwanan sana siya pero sigurado akong mag-away kami kapag nalaman niya ang desisyon ko.
Mas maigi ng ganito kaysa magkasagutan pa kami. Isa pa, sigurado akong babalik din ako kapag naging maayos na ang lahat. Maninirahan muna ako sa ibang lugar. Sadyang kay bilis na talagang lumipas sa mga araw at gabi. Ngayon ay ang unang linggo na iba na ang kasarian ko. 3 buwan na rin simula nung lumayo ako mula kay Itay. Kita kong pakurba ng aking malarosas na labi sa refleksyon ko sa salamin. Babaeng babae na rin ang aking mukha. Mukha na talaga akong babae. Hindi na lamang ang puso ko ang binibini, pati na rin ang pisikal na anyo ko. Maluha-luha kong hinaplos ang katapat kong salamin dahil sa tuwa. Pakiramdam ko ay ako na ang pinakamasayang tao sa buong mundo. Ikaw na ngayon si Francesca. Saad ko. Mas lalo akong napaluha dahil mas matinis na rin ang boses ko at hindi na malalim. Babae na talaga ako. Hindi ko talaga sukat akalaing sasaya ko ng ganito. Samantalang dati ay nagtatalo pa ang aking puso't isipan kung itutuloy ko ba ito. Naalala ko pa nung ilang beses nagtalo ang isipan ko sa harap ng salamin. Sarili ko ang naging kaaway ko. Sariling paniniwala at pressure mula sa iba. Muntik ko nang isukong pangarap kong mapalitan ng kasarian ko. Subalit ngayon ay natuloy na. Sa paglipas ng marami pang mga araw ay naging maayos na ang pamumuhay ko. Hindi na ako kinukutya pa ng ibang mga tao sa tuwing nakikita nila ako. Hindi na ako nagkakaproblema pa sa pagpasok sa mga palikuran. Para sa akin, tama itong desisyon ko lalo pat mas naging payapa ang kalooban ko. Meron ng kasiyahan, meron ng kapanatagan. Wala nang humaharang sa akin sa labas ng CR at hindi na ako tinitingnan ng may panghusga. Liban na lamang siguro kung sasabihin ko kung ano ang nakaraan ko dahil nasa sistema na talaga ng lipunan ng panghusga. Ngunit may parte pa rin sa akin na parang kulang. Alam ko kung ano yon. Alam ko kung sino. Ama, bulong ko sa kanapaluha. Labis na akong nangulila sa kanya. Sa paglipas ng mga araw at linggo ay mas lalo akong nilalamon ng pangungulila. Hindi ako mapalagay hanggat hindi ko siya nakikita. Kaya naman, buong tapang kong hinarap ang katotohanan. Bahala na kung pagagalitan niya ako, parusahan niya ako. Gusto ko talaga makita siyang muli. Nais ko ang yakap niya, ang init ng kanyang bisig. Habang lumalakad ako papalapit sa bahay, pabagal ang paghakbang ko. Nung nasa bakuran na ako ay nakita ko siyang ginugupitan ng mga halaman niya. Nang magtama ang mga tingin namin ay nabitiwan niya ang hawak niyang panggupit ng mga halaman. Dali-dali siyang tumakbo papalapit sa akin. At bago pa man ako makapagsalita, niyakap niya ako ng mahigpit. Damang-dama ko ang mainit niyang yakap na matagal ko nang hindi nararamdaman. Alam kong ikaw yan, pinakamamahal kong anak. Mangiyak-ngiyak na saad niya. Hindi ako nakaimik. Napakagat lang ako sa aking labi dahil hindi ko mapigilan ang paghigbi. Nagbago man ang itsura mo, alam kong ikaw pa rin ang anak ko. Namumukhaan kita kahit saang anggulo dahil mahal na mahal kita. Dagdag pa niya. Mas lalo akong napahagulgol. Patawarin niyo po ako, Papa. Patawarin niyo po ako kung umalis ako. Ulit-ulit na saad ko. Hinaplos niya ang likod ko. Shh! Tahan na anak ko. Ang malagay, nandito ka na. Basta, ipangako mong hindi mo na ako lilisanin pa ulit. Hindi ka naalis pa. Tumango naman ako at niyakap din siya ng mahigpit. Unti-unting naibsan ang kalungkutan ko. Wakas.